stories are based on true events. Pumalakpak si Ana ng isang beses. Walang tao sa likod niya. Pero sa lupa, may bagong bakas ng paa. 6 daliri. Ako nga pala, si Junya. Ang episode natin na yon ay tungkol sa 2 taong akala nila mag-isa sila. Ang isa ay nag-deliver ng pagkain sa isang nangungupahang 3 buwan ng patay. Ang isa ay pumalakpak sa gubat at may sumagot sa likod niya. Kung mahina ang loob mo, okay lang. Makinig ka lang. Tara na at magsimula na tayo. Story 1. Ang nangungupahan. Si Rodel, 30 taong gulang, delivery rider. 7 buwan pa lang sa trabaho pero kabisado na niya ang gabi. Kabisado niya kung aling kanto ang delikado. Kabisado niya kung aling gusali ang walang elevator. Kabisado niya ang mga customer na hindi nagpapakita ng mukha. Para kay Rodel, normal lang yon. May mga taong ayaw makipag-usap. May mga taong kamay lang ang inilalabas sa pinto. May mga taong bayad lang ang ibibigay, tapos sarado agad. Trabaho lang. Pero may isang order na hindi dapat niya tinanggap. 11:47 ng gabi. May pumasok na order. Unit 4F. Isang lumang gusale sa Binondo. Parehong pagkain na laging madaling dalhin. Kanin, sabaw, at isang maliit na ulam. Walang note, walang request, walang pangalan. Unit 4F lang. Pagdating niya sa gusale, ramdam agad ni Rodel ang luma nitong hininga. Amoy basang semento. Amoy kalawang. Amoy hagdan na matagal nang hindi tinatamaan ng araw. Umakyat siya hanggang ika-4 na palapag. Tahimik ang hallway. Mahina ang ilaw. Kumikislap ang fluorescent na parang hirap na hirap manatiling buhay. Unit 4F. Pinindot niya ang doorbell. Walang sagot. Pinindot niya ulit. At saka bumukas ang pinto. Hindi buo. Hindi kalahati. 1 pulgada lang. Makitid na puwang. Madilim sa loob. Walang mukha. Isang kamay ang lumabas. Maputi. Manipis. Medyo mahaba ang mga daliri. Tinanggap ang pagkain. Sa halip na tunay na pera, isang nakatiklop na dilaw na papel ang iniabot sa kanya. Sinarado ang pinto. Gumaba si Rodel sa hagdan. Sa ilaw ng motor, binuksan niyang papel. Hindi ito resibo. Hindi ito pera. Hell money. Ang perang sinusunog para sa mga patay. Naisip niya, baka trip lang. Baka prank. Baka nagkamali lang. Ibinalik niya sa bulsa ang papel at umuwi. Pero hindi siya nakatulog ng maayos. 3 gabi. 11:47 ulit. Unit 4F. Parehong pagkain, parehong gusali, parehong oras. Alam niyan dapat niya i-cancel, pero kinuha pa rin niya. Dahil trabaho yon. Dahil may kwota siya. Dahil kailangan niyang pera. Ika-4 na palapag. Unit 4F. Doorbell. 1 pulgada. Kamay. Bag ng pagkain.
At mayong gabi, may amoy mula sa loob ng pinto. Parang lupa. Parang lumang kahoy na basa. Parang silid na matagal nang walang bukas na bintana. Tinanggap ng kamay ang pagkain. Iniabot ang nakatiklop na papel. Sinarado ang pinto. Hindi agad bumaba si Rodel. Binuksan niya ang papel habang nasa hallway pa siya. Helmani ulit. Pero ngayon, may sulat sa gitna. Rodel. Hindi siya tumakbo. Hindi siya nagsalita. Bumaba lang siya ng hagdan, dahan-dahan, habang pakiramdam niya may nakatingin sa kanya mula sa puwang ng pinto. Kinabukasan, bumalik siya. Hindi na bilang rider. Bumalik siya bilang taong gustong malaman kung sino ang nasa loob. 9:09 ng umaga. Unit 4F. Kumatok siya. Walang sagot. Kumatok ulit. Walang sagot. Ang pinto, bagyong nakabukas na. Itinulak niya. Walang tao sa loob. Halos walang gamit. Isang mesa, isang upuan, isang lumang kortina na hindi gumagalaw kahit bukas ang bintana. At sa gitna ng sahig, ang pagkain mula 3 gabi na ang nakaraan. Hindi pa kinakain. Nandoon pa rin. Bulok na. Sa tabi ng pagkain, may 3 nakatuping Helmani. Sa una, Rodel. Sa ikalawa, Rodel. Sa ikatlo, mayong gabi. Tumakbo siya palabas. Sa lobby, tinanong niya ang gwardiya. Sino nakatira sa 4F? Matagal siyang tinitigan ng gwardiya. Wala. Walang nakatira roon. Namatay ang huli nilang nangungupahan 3 buwan na ang nakaraan. Namutla si Rodel. Kailan siya namatay? Sinabi ng gwardyang petsa. Eksaktong 3 buwan bago nagsimula ang unang order sa app ni Rodel. Nang gabing yon, binura ni Rodel ang delivery app sa phone niya. Pinatay ang notification. Inilagay ang phone sa mesa. 11:47. Umilaw ang screen. Bagong order. Unit 4F. Parehong pagkain. Customer note. Huwag kang mahuhuli. Story 2. Ang kagubatan na sumusunod. Si Ana, 28 taong gulang. Solo hiker. Hindi siya baguhan sa bundok. May GPS siya. May flashlight. May power bank. May tubig. At may isang ugali siyang lagi niyang ipinagmamalaki. Hindi siya madaling mataranta. Nagpunta siya sa isang trail sa Benguet para maglakad mag-isa. Simple lang dapat. Araw na hike. Maagang akyat. Maagang baba. Pero may problema. Masyado siyang nagtagal sa ridge. At nang tumingin siya sa langit, wala na ang araw. 2 kilometro na lang pabalik sa trailhead. Kaya pa, lakad lang. Hindi kailangang matakot. Naglakad siya. Isa-isang hakbang. Tahimik ang gubat. Tahimik ang gabi. At saka, huminto siya. Narinig niya yun. Isang hakbang pa. Pagkatapos niya huminto.
Sinabi niya sa sarili niya, alingaw-ngaw lang yun. Gubat, puno, hangin. Uulit ang tunog kong minsan. Naglakad ulit siya. Huminto ulit siya. Hindi na yon alingaw-ngaw. Ang alingaw-ngaw, sabay. Ito, 1 segundo pagkatapos niya. Lumayo si Ana sa gitna ng trail. Nag-squat siya. Tinapat ang flashlight sa lupa. Ang kanyang mga bakas nandoon. Malinaw. Tama ang hugis. At sa tabi ng mga bakas niya, may ibang bakas. Kaparehong sukat. Kaparehong agwat. Parehong direksyon. Pero may mali. 6 ang daliri ng bawat paa. Tumayo si Ana. Hindi na niya gustong patunayan. Pero may isang parte ng utak niya na kailangang makasiguro. Kinuha niya ang lakas niya. Pumalo siya ng 1 beses. Hindi siya sumigaw. Mas masama yun. Kasi ibig sabihin, naubos na ang boses niya bago pa siya tumakbo. Naglakad siya ng mabilis. Hindi pa tumatakbo. Dahil kung tatakbo siya, baka tumakbo rin ang nasa likod niya. At kung tumakbo yun, hindi niya alam kung kaya niyang mauna. Sa bawat hakbang niya, may hakbang mula sa likod. Kapag huminto siya, may isa pang hakbang. Tapos, katahimikan. At ang katahimikan ang mas masama. Dahil ibig sabihin, malapit na ito. Nakita niya ang ilaw ng trailhead. 10 metro. 5 metro. 3 metro. Nakalabas siya. Huminga siya ng malalim. Lumingon. Wala. Walang tao. Walang hayop. Walang gumagalaw. Pero sa lupa, may 2 anino. Ang isa, tanya. Ang isa, mas matangkad. Mas payat. At ang ulo nito ay nakaharap sa kanya. Kinuha ni Ana ang cellphone niya. Kumuha siya ng litrato. Tiningnan niya ang screen. Sa likod niya, nasa litrato, may kamay sa kanyang balikat. Puti. Manipis. May mahahabang kuko. May 6 na daliri. Hindi niya naramdaman yun. Yun ang pinakaayaw niyang maalala. Dahil kung hindi niya naramdaman ang kamay sa balikat niya, gaano na ito kalapit buong oras. 2 kwento. Isa sa gitna ng lungsod. Isa sa gitna ng gubat. Iba ang lugar, pero pareho ang iniwan nilang tanong. Gaano ka kasigurado na walang tao sa kabilang pinto? Gaano ka kasigurado na ang hakbang na naririnig mo ay sayo? Paalala ko lang, kapag may narinig kang tunog na parang galing sa wala, huwag mong subukang patunayan kung totoo ito. Kasi minsan, ang pinakamasama ay hindi ang marinig mo ito. Ang pinakamasama ay ang sumagot ito. Magandang gabi.